Kinundi na ng mga kaalyadong bansa ang pinakahuling panghaharas ng China sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea kung saan naglabas ng pahayag ang Amerika pero kaagad namang tumugon ang China at sinabing wag umanong makialam ang Amerika tungkol sa mga issues sa West Philippine Sea. Alamin na buong detalye mamaya. At sa ibang balita, kung merong tangke na gawang China ang Thailand, abay meron namang anti-tank ang Cambodia. Kaya't patuloy itong inaalam ng Thailand kung paano umano nagkaroon ng long-range anti-tank missiles ang Cambodia na gawa umano ng China. At sa patuloy na digmaan naman sa pagitan ng Ukraine at Russia, sa unang pagkakataon, abay isang kilo-class attack submarine ng Russia ang winasak ng Ukraine gamit lamang ang kanilang Sea Drone. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Matapos ang pinakahuling insidente sa West Philippine Sea kung saan binomba ng water cannon ng barko ng China ang mga Pilipinong mangingisda sa Escoda, agad na kinundina ng mga kaalyadong bansa tulad ng Japan, United Kingdom, Australia, Canada, European Union at Amerika ang mga napakadelikado umanong aksyon ng China laban sa mga inosenteng mangingisdang Pilipino. Sa isang pahayag, sinabi ng US State Department na kinukundina ng Estados Unidos ang pag-water cannon ng China at pagputol ng mga linya ng angkla ng mga Pilipinong mangingisda. Ang agresibo umanong aksyong ito ay naglalagay sa panganib sa mga Pilipinong mangingisda para sa kanilang kabuhayan. Dagdag pa nito ay nariyan-anya sila kasama ang kanilang kaalyadong Pilipinas habang hinaharap ang mga mapanghamong aksyon ng China at lalong mapanganib na taktika laban sa mga karatig na bansa nito na sumisira umano sa katatagan ng rehiyon. Pero matapos ang pahayag na yan ng Amerika, abay kaagad na tumugon ng China at sinabi ni Goh Jiakun, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, na ang Amerika ay hindi umano partido sa isyu sa South China Sea at walang karapatang makialam sa mga usaping pangdagat sa mga bansang kinauukulan. Hinimok ni Goh Jiakun ng Amerika na itigil ang paggawaan niya ng mga pahayag na pumipilipit sa mga katotohanan at nag-uudyok ng komprontasyon. Anya, itigilan ng Amerika ang pagkukonsinte at pagsuporta sa mga provokasyon at panggugulo umano ng Pilipinas sa South China Sea. 12月12日，菲律宾有组织、有预谋地纠集大量船只，在仙宾礁附近海域挑衅滋事，并冲闯仙宾礁西湖。期间，菲方所谓渔船不顾中方一再劝阻和警告，顽固在仙宾礁西湖滞留，还多次采取恶意转向等危险举动。菲方人员甚至持刀威胁中方现场维权执法的海警。菲方行径严重侵犯中方主权和权益，严重违反国际法和南海各方行为宣言，严重破坏海上和平稳定。中方采取必要处置措施，合理合法，专业克制，无可非议。美国不是南海问题的当事方，无权介入当事方之间的涉海问题。美方应该停止发表颠倒黑白、挑动对抗的言论，停止纵容支持菲律宾在南海挑衅生事。 Samantala, sinusuportahan naman ni Pangulong Marcos ang pagbili ng mas maraming barko para sa Philippine Coast Guard upang protektahan ang interes ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon sa Malacanang kahapon, sa gitna ng pinakabagong insidente sa Escoda Shoal na kinasasangkutan ng mga barkong Chino sa isang palace priest, ay sinabi ni Castro na pinag-utos din umano ni Pangulong Marcos na magkaroon ng deployment sa mga strategic location para mabantayan at mabigyan ng proteksyon ng ating mga mangingisda. At ang pinagbilin po at ang direktiba ng Pangulo ay unahin ang kaligtasan ng ating mga kababayan, ang mga mangingisda na minsan ay nanganganib ang kanilang buhay. At pinag-utos din po na magkaroon ng deployment sa mga strategic location para mabantayan at mabigyan proteksyon ang ating mga mangingisda. At sinusuportahan po ng Pangulo ang pagbili ng mga Coast Guard vessels para mas marami po na makapagbantay din po sa ating interes at interes ng ating mga
kababayan. At ito po ang panahon upang ang bawat Pilipino ay magkaisa, iangat ang interes ng bansa natin, iangat ang interes ng kapwa Pilipino natin. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa patuloy na bakbakan sa pagitan ng Thailand at Cambodia ay patuloy na nananaig ang puwersa ng Thailand dahil gumagamit ito ng puwersang panghimpapawid. At sa pag-atras ng Cambodian Army mula sa mga outpost nito ay iniiwan na nila ang kanilang ibang mga gamit at dito ay nadiskubre ng Thailand na gumagamit ang Cambodia ng anti-tank missiles na gawa umano ng China, ang GAM-102 LRATGM na isang 5th generation long-range anti-tank missiles na pumasok umano sa serbisyo ng China PLA Army noong nakaraang taon lamang. Ang armas na ito ay ginaya ng China sa ginagamit ng Amerika na Javelin at ang pagkakaroon ng ganitong mataas na halaga at advanced na armas ay umani ng masusing pagsusuri dahil sa mas malawak na kalagayan ng ekonomiya ng Cambodia kung saan maraming komunidad ang nahaharap sa kahirapan at kakulangan ng mga pangunahing pangangailangan. Ang pagtuklas ng Thailand ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa kung paano pinunduhan ng mga missiles at kung paano ito nakuha mula sa China dahil wala naman umanong anunsyo na nagbenta ang China o bumili ang Cambodia kaya't hindi pa nare-resolba ng Thailand ang issue sa mga posibleng panlabas o palihim na pagsuporta. Ang Thailand at Cambodia abay pareho lang naman na gumagamit ng mga armas na made in China. Ang Thailand ay gumagamit ng BT-4 battle tank na napaulat kamakailan lamang na kusang nasira ang barrel nito kahit hindi naman ito tinamaan. Habang ang Cambodia naman ay meron namang pangontra sa tangke ng Thailand at ito na nga ang gawang China na GAM-102LR. At dagdag na balita mga kabayan, abay sa unang pagkakataon ay winasak ng Ukraine ang isang submarine ng Russia gamit umano ang sea drone nito habang nasa daungan ng Novorossiysk sa Russia ang isang kilo-class diesel electric attack submarine ng Russian Navy na sinasabi ng Ukraine na sangkot umano sa pagpapakawala ng mga missiles na tumama sa Ukraine.